Are people nervous? Yeah, they're nervous because of President Trump. We have to make sure, you have two choices here, folks. We roll over as a country and just let them run over us, or we fight like hell like we've never fought before. I'm taking option 2. I'm fighting like hell, and we're going to protect Canada. He's underestimating the Canadian people, the resilience of the Canadian people, and the strength of the Canadian people. Sa isang nakakagulat at kontrobersyal na pangyayari, isang matapang at diretsahang tugon ang ibinigay ng Ontario laban sa patuloy na pagiging mapagmataas ni Pangulong Trump, partikular na sa mga bansang malapit sa Estados Unidos, kabilang na ang Canada. Sa gitna ng lumalalang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang pamahalaan ng Ontario sa pagpapahayag ng kanilang matibay na paninindigan laban sa tila walang sawang panggigipit ni Trump sa kanila. Nasa araw lang na ito, mas lumiyab pa ang umaapoy ng salungatan ng US at Canada, kung saan nagpakawala na ng matapang na pahayag si Premier Doug Ford ng Ontario bilang tugon sa patuloy na pang-aapi ni Trump, lalo na sa mga ipinataw na 25% taripa sa mga produktong mula sa Canada. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Ford na handa ang Canada na lumaban ng todo, na sinabi nito na I'm fighting like hell upang protektahan ang kanilang ekonomiya at soberanya laban sa mga hindi makatarungang hakbang ng administrasyon ni Trump. Isa sa mga pangunahing hakbang na isinasaalang-alang ni Ford ay ang pagpapatigil ng pag-export ng enerhiya mula sa Ontario patungo sa Estados Unidos. Ang Ontario, Canada ay nagsusuplay ng kuryente sa mga kalapit na estado tulad ng Michigan at New York, at ang pagpapatigil ng supply na ito ay maaaring makaapekto sa humigit kumulang 1.5 milyong tahanan sa Amerika na ayon kay Ford, kung sila ay susugod sa atin, kailangan nating ipagtanggol ang mamamayan at handa ang gobyerno na gumawa ng agarang mga aksyon para ipatikim sa Washington ang matinding galit na ito. Ang mga pahayag ni Ford ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap ng pamahalaang federal ng Ontario at ng mga lalawigan nito na tugunan ang mga banta ng taripa mula sa administrasyon ni Trump, na kung patuloy pang lalala ang salungatan sa pagitan ng Canada at Estados Unidos, hindi malayong magkaroon ito ng mas seryosong epekto, hindi lamang sa ugnayan ng dalawang bansa, kundi pati na rin sa pandaigdigang ekonomiya at seguridad. Sa kabila ng patuloy na diplomatikong pagsisikap upang mapanatili ang kapayapaan at katatagan, ang walang humpay na panggigipit ni Pangulong Donald Trump sa mga Canadian, lalo na sa pamamagitan ng mabibigat na taripa at iba pang restriktibong patakaran, ay nagbubunsod ng lumalawak na tensyon na maaaring magresulta sa hindi kanais-nais na mga kaganapan. Sa kasalukuyan, isinantabi pa ng magkabilang panig ang posibilidad ng isang direktang sagupaan o digmaan, ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi na ito maaaring mangyari sa hinaharap, na habang patuloy na pinapahirapan ni Trump ang Canada sa pamamagitan ng mga hakbang na direktang nagpapahina sa kanilang ekonomiya, lumalaki ang galit at pagkadismaya ng mga opisyal at mamamayan ng Ontario, na ang paninindigan ni Premier Doug Ford na nagpahayag ng kanilang kahandaang lumaban ng todo upang ipagtanggol ang kanilang bansa ay patunay na hindi nila papayagang tapakan ni Trump ang kanilang dignidad at soberanya. Ayon sa mga opisyal ng gobyerno, ang kanilang sandatahang lakas ay nasa buong puwersang kahandaan upang protektahan ang bansa kung sakaling lumala pa ang krisis at humantong sa isang mas matinding sagupaan. Nasa harap ng patuloy na paghihigpit at pang-aapi ng Estados Unidos, hindi malayong dumating ang puntong tuluyan ng talikuran ng Canada ang kanilang pakikipag-alyansa sa Amerika, lalo na kung patuloy na sisirain ni Trump ang relasyon ng dalawang bansa na maaring maging hudyat ito ng ganap na paghihiwalay, hindi lamang sa larangan ng ekonomiya kundi pati na rin sa larangan ng depensa at seguridad, na isang dramatikong pagbabago sa pandaigdigang ugnayan ang maaring maganap kung saan posibleng lumayo ang Canada sa impluwensya ng Amerika at maghanap ng mas matibay na alyansa sa iba pang mga bansa. Sa loob ng maraming dekada, naging matibay ang ugnayan ng dalawang bansa pagdating sa ekonomiya, seguridad at diplomasya, ngunit sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump, unti-unting nabubura ang tiwala at kooperasyon nila na matagal nang naging pundasyon ng kanilang relasyon. Mahalagang isaisip ni Trump na ang Canada ay isang pangunahing kaalyado ng Estados Unidos sa iba't ibang pandaigdigang kasunduan, kabilang na sa North Atlantic Treaty Organization o NATO
at iba pang defense partnerships. Gayunpaman, kung ang patuloy na pagiging mapagmataas at hindi magandang pagtrato ng Administrasyong Trump sa Ontario ay nagpapakita ng kawalan ng respeto at patas na pakikitungo, na malamang na mapilitan ng Canada na isaalang-alang ang pagdistansya nito mula sa anino ng Amerika. Sa ganitong senaryo, maaring piliin ng Canada na bumuo ng mas malalim at matatag na alyansa sa iba pang mga bansa tulad ng European Union, United Kingdom at maging ang ilang mga bansa sa Asia na may lumalakas na ekonomiya at matatag na posisyon sa pandaigdigang entablado. Ang ganitong hakbang ay hindi lamang magpapalakas sa kakayahan ng Ontario na umangkop sa isang nagbabagong geopolitical landscape, kundi maaari ring magpahina sa pandaigdigang impluensya ng Washington. Bukod pa dito, ang posibleng pagtalikod ng Canada sa Amerika ay maaaring magdulot ng domino effect sa iba pang mga bansang matagal nang nakadepende sa Estados Unidos, na ngayon ay unti-unti nang nakikita ang mas maraming dahilan upang bumaling ang Canada sa ibang makapangyarihang bansa, na kung masisira ang relasyon ng Ontario at Washington, posible rin itong magdulot ng pagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa buong North America at sa mas malawak na pandaigdigang politika. Sa huli, ang tanong ay hindi kung kaya ng Canada na puntiryahin ang US, kundi kung kailan ito tuluyang labanan ng Estados Unidos. Na kung patuloy na sisirain ni Trump ang relasyon ng dalawang bansa, hindi maiiwasang piliin ng Canada ang sariling kapakanan, kahit na mga hulugan ito ng tuluyang pagtalikod sa Estados Unidos at pagsisimula ng isang panibagong landas tungo sa mas malaya at nagsasariling direksyon sa pandaigdigang entablado. Dahil si Trump na mismo ang nagbigay daan upang maging negatibo ang pananaw ng mga Canadian sa kanya, na dahil sa kanyang mga kilos, pahayag at desisyong hindi isinasaalang-alang ang matagal ng pagkakaalyado ng Canada at Amerika, na sa halip na palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa, mas pinili niyang ipatupad ang mga patakarang hindi na angkop sa kasalukuyang panahon, na nagdulot ng pag-aalinlangan sa maraming Canadian kung may tunay pa bang pagkakaibigan sa pagitan ng kanilang bansa at ng Washington. Ikaw, ano ang masasabi mo sa matapang na mga pahayag ni Premier Doug Ford, isang mataas na opisyal ng gobyerno ng Canada, upang kontrahin ang walang sawang pangmamaliit ni Trump sa kanilang bansa, na umabot na ngayon sa lumiliyab na salungatan, na posibleng magresulta pa ito sa paghaharap ng militar ng magkabilang panig kung tuluyan itong umapoy dahil sa pursigidong labanan ng Canadian government ang administrasyon ni Pangulong Trump upang ipatikim sa Washington ang matinding galit nito. Comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.